Okay. At siguro po, napakasarap pag-usapan ng mga panahong ito. Talaga pong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala? At kumbinsido po ba kayo? Nung po ako ay bago-bago sa ministeryo sa paglilingkod sa Panginoon, mga way back 1982, medyo mahirap ang paniwalaan kasi ang haba pa ng oras, ang haba pa ng panahon. Pero sa panahon na to, nasasaksihan ko po at nasasaksihan din ninyo ang mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon na nangyayari na pong isa-isa. At sa bagay po na yan, seryoso po ang ating Panginoong Yesus na siya po ay babalik. At seryoso po siyang nangako na babalikan niya tayo. Ang tanong po, seryoso kaya yung mga babalikan niya na maganda? Kailangan po seryoso ang mga bagay na ito. Kaya po sinabi ng Biblia, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon lalo pat nalalaman ninyo na nalalapit na ang wakas. Alam niyo po, sa huling panahon, marami pong manglalamig sa pananampalataya. At dapat pong purihin natin ang Panginoon sa hapong ito dahil hanggang ngayon, mainit ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen! At dito po, sa Galilee, mayroong mga naghihintay sa Diyos. Kung dadating nga lang po ang Panginoon ng Martes, ng mga bandang 3:00, naku, sarap po siguro. Pero kung dadating siya ng Sabado, yun lang po. Baka yung iba kung saan abutan. Kaya po wag na po tayo magpabaya. Katulad po ng sinabi niya sa Pahayag, Kabanata 16. There are 22 chapter in the book of Revelation. 22 chapter. Hanggang chapter 1, chapter 22. Kung ating susuriing mabuti, nasa chapter 16 na po tayo. Ilan na lang ang natitira? 6 na lang. Gaano po kadali yung 6 na natitirang chapter? At pagkatapos po nung remaining 6 chapter, isasara na po ang Biblia. Tapos na. At yun po ang dapat nating pinag-iisipang mabuti, pinaghahandaang mabuti. Okay, chapter 16 is more on Great Tribulation. At nandito na po tayo sa ganitong pagkakataon. Dahil ang nagsisimula na po ang gusot, ang digmaan sa Middle East. At nang si Jesus po ay magsalita kasama ang kanyang mga alagad, sabi po niya, nakikita niyo ba yung mga building na yan, yung mga bato na yan? Dadating ang panahon, walang maiiwanang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi iguguho. And it was happened this day. Today, noong October 11, grabe po ang pinsala na inabot ng Lebanon. At ganun po ang gantihan nila. Yung matataas na building na pupulbos po yun from itaas, pababa. Kaya po ibinabagsak lahat ng bato na nakapatong sa ibabaw ng bato. Another fulfillment of the promise of God of His second coming. Nangyayari na po yan. At nakita po ni John na marami pong mga apoy at mga bituin na nalalaglag sa langit. Actually po, baka that time ni John, akala niya yung mga missile na lumilipad, akala niya mga bituin. Kasi malalaki po ang bituin kung ikukumpara po natin sa planeta. Pero nakita po niya na maraming nalalaglag mula sa langit. Ngayon po, ang gera, hindi na po kamukha nung Second World War. Nalulusob ang mga kalaban sa kanilang kapwa kalaban. Ngayon po, sila po ay nasa isang lugar lang at pinalilipad po ang mga missiles na ito na mapaminsala at kung sino man ang target, doon po ito babagsak. Kaya po ito tinatawag na the Battle of Armageddon. The Battle of Armageddon. Ang arma po, ibig sabihin ay mountain. Geddon means glory. Ibig sabihin, pagpapakita po ng lakas at ng kapangyarihan ng bawat bansa ang masasaksihan natin sa mga susunod na panahon. At ngayon po ay nagkakampi-kampi na po ang mga Muslim country. Hindi po pababayaan ng kanilang mga kauri. Sabi po doon sa Revelation chapter 16, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way the kings of the east might be prepared.
At nakita po ni John na ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok, ang malaking ilog Euphrates ay natuyo. Para pong ganito lang yan. Kung kagabi natutulog tayo, ibinuhos po yung laman ng mangkok ng anghel na ika-6 at kinabukasan, pagising nila, nasaan ang tubig? Natuyo na. Kasi po, may purpose, may dahilan, ang aklat ng pahayag, bakit kailangan matuyo ang ilog Euphrates. Sabi po doon, the king of the east, doon po sila magmamarcha, papunta po sa great battle. Mga 2 million soldier. Kasi po ang naghahati po sa east at saka sa west ay yung ilog Euphrates. Doon po magkakaroon ng giyera. Gaganapin ang Battle of Armageddon. So kaya kailangan po walang tubig na dadaanan. Kaya ginawa na po ng Panginoon na tuyuin ang ilog Euphrates. May purpose si Lord. Alam nyo, napakasarap basahin po ngayon ng pahayag. At kung kayo po ay may devotion every day, sinasuggest ko po, doon po kayo sa Book of Revelation para po ma-update tayong palagi. Kaya lang po, ginawa po ang Facebook, ginawa po ang social media para po agawin tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kung napapansin nyo, nauubos ang oras, nawawala po tayo sa linya na ang ating natututukan ay ang social media. Pwede naman pong magbasa ng social media, mag-Facebook, at kahit ano po gawin natin. Dapak na inuna po natin si Lord. Amen? Kasi po pag naupo na tayo, nag-swipe na tayo na nag-swipe, lumilipas ang oras, nakakalimutan na po natin. Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa mga panahong ito? Kaya po kung wala tayong ginagawang preparasyon, sayang ang mga panahon. Ayaw po nating maiwan pagbalik ng Panginoon. Yan ang gusto ni Lord. Hindi tayo papayag na maiwanan. Kasi walang kasing hirap, walang kasing lungkot, walang kasing gulo. Pagka po tayo naiwan, baka hindi nyo po makaya. Sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, kung merong isa sa mga anak ko, ang may iwanan, isama mo na, ako na lang ang iwanan. Bakit? Kasi ako po alam ko kung anong gagawin ko. Kasi pag hindi nyo alam ang gagawin nyo, pag kayo naiwanan, yun po ang pinakamahirap. Hahanapin ng mga iiwan ang kamatayan, pero hindi po nila masusumpungan. Gugustuhin pa nilang mamatay sa sobrang hirap ng mararanasan nila, pero hindi po sila mamatay-matay. Pero ako'y naniniwala na yung seryosong Diyos na lang ako, na babalikan tayo. Lahat tayong narito, seryosong naghihintay sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung ako lang po sa iyo, katulad po na ipinapayo ko sa mga church member, huwag na kayong aalis sa Lord sa mga panahong ito. Huwag na kayong liliban. Bakit po? Kasi baka yung liliban ka, tsaka dadating ang Panginoon eh. Baka kung kailan ka absent, di ka a-attend. Nandun na yung bus sa tapat ng bahay mo. Sasabihin mo, di mo na ako a-attend. Paano kung biglang dumating si Lord nung hindi ka umattend? Yun ang nakakalungkot. Paano kung hindi tayo nakahanda? Dapat handa tayong palagi. Natutulog ka man, gigising ka man, nakahanda kang sabihin sa Panginoon, Lord, ngayong araw na ito, maghihintay ako sa iyo. Pastor, paano kung di dumating? O di maghintay pa rin. Alam niyo ang problema ng mga naghihintay? Yung inip. Si Lord kaya nating hawakan yung kanyang pangako? Nababalikan ko kayo. Sabi niya, eto mga palatandaan sa pagbabalik ko. Magkakaroon ng digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. O ayan na. Ayan na yung palatandaan. Magkakaroon ng gutom. O ayan na. Marami na nagugutom dahil sa giyera. Ano pa? Magiging sakim ang marami. O ayan na po. Marami na pong sakim. Marami na pong maramot. Ang pag-ibig ng iba'y lumamig na. Kaya po, nagiging masama ang panahon. At yan po ay sinabi ng Panginoon. Magkakaroon ng mga salot. Di ba nagkaroon na ng COVID? Salot po yun. Iba't ibang salot. Nangyayari po lahat ng sinabi ng Panginoon bago siya bumalik.
Kaya po dapat, lalo tayo na magiging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Praise God! Last Sunday, sabi ko po sa mga membro, alam nyo, nung araw di ako pumapayag isang kaluluwa, isang araw. Isang tao, isang araw, sisharean ko ng salita ng Diyos. Kailangan meron akong masyaran at patanggapin kay Kristo. Kasi baka yun ay huli namin pagkikita. At mahirap po pagka wala tayong ginagawa at naghihintay sa Panginoon. Mapapagod ka, maiinip ka, hanggang sa ikaw ay umuwi na lang. Pero habang ikaw ay may ginagawa for the Lord, hindi ka maiinip, hindi ka mapapagod, kasi you keep yourself busy for God. Amen. At masarap po, busy ka kay Lord. Alam niyo po, mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, lahat ng araw na yon, akupado ni Lord. Kaya yung boses, parang ayaw nang bumalik. Kailangan magturo ka, lalo na ng second coming, lalo na ng palatandaan ng pagbalik ng Panginoon. Ang sarap niya pong ituro ngayon dahil makatotohanan. Kaya po kung wala tayong ginagawa, lagi-lagi na lang dadating sa atin. Nasabi niyo na po ba yung salitang sayang? Ang ibig sabihin po ng salitang sayang is an expression of losing something or someone. You miss opportunity. Sayang. Pinangihinayangan natin. Ano po ba? Kaya si Lord, kung hanggang di pa siya dumadating at wala tayong ginagawa, o ikaw yung walang paghahanda at dumating na siya. Pagdating na dumating ang Panginoon at wala na kami dito, sasabihin mo sigurado, sayang. Hindi ako naging handa. Madalas nating sinasabi, kaya lang natin nalalaman na mahalaga ang isang bagay kapag wala na. Kaya po lagi natin sinasabi ito, kung maibabalik ko lang. Sana. Sana is a word used when we made wrong decision or failure. Di ba? Pagka tayo ay may ginawang isang bagay, sana hindi ganun ang ginawa ko. Sana di ko sinabi yon. Lumayas tuloy. Di po ba? Sana. Pangpapahayag ng mga opportunity na ang pagkakataon o pera na, naging bato pa. Okay na sana. Nawala pa. Sana. Minsan, bibigyan ka ng chance. Minsan naman, wala ng second chance. Kaya po kayo, pag may hawak kayong negosyo at kayo po pinagkatiwalaan ng Panginoon, hawakan nyo na pong mabuti. Dahil baka yan ay bawiin sa'yo ang masabi mo, sana minahal ko. Sana inaruga akong mabuti. Sana binantayan ko. Hindi sana nalugi. Hindi sana na bankrupt. Hindi sana nawala. Kaya po, ang mga halimbawa na dapat po nating makita, ang dating sikat na ngayon po ay mga nalaos na. May kilala ba kayo mga ganyan? Madami, dating sikat, pero ngayon, wala na. Mga dating mayaman na naghirap, may kilala po ba kayong ganyan? Meron. Mga dating payat, may kilala po ba kayong ganyan? O ano sinasabi? Sana nag-diet na ako. Sana binantayan ko na. Sana nag-ingat ako. Kasi totoo po, na eat now, drink now, and pay later. Bakit? Kasi po, pag hindi natin pinigil ang ating mga sarili, alam niyo po, kolesterol, sugar, high blood, at kung ano-ano pa, nag-gain po tayo. Kaya eat now, pay later. Kaya po hanggang may pagkakataon, at wala pa po mga ganon, dapat bantayan natin bago po tayo magsalita ng sana. Madalas nating sinasabi, pag sinimulan mo ng tama, magtatapos ka sa tama. Amen po ba? Pero ang isang bagay na sinimulan mo sa mali, magtatapos ka po sa mali. Pero kung nalaman mong mali ang simula mo at may pagkakataon pang itama, itama mo po. Amen. At mahalaga po na tayo po mga Kristiyano ay lalakad sa tama. Because the truth will set us free. Kung gusto po nating maging malaya tayo sa paggalaw, wala tayong kinatatakutan, wala tayong pangamba, lumakad ka sa tama. Ang lakad ng tama ay palapit kay Lord. Amen. Tuwing araw ng Martes, igayak mo yung sarili mo. Tuwing araw ng Linggo, igayak mo yung sarili mo. Kay Lord yung araw na ito, walang ibang nagmay-ari. Tama po yun. At kung merong tuwang-tuwa nun, ang Panginoon. Kasi pinaglalaanan mo siya
ng araw at oras. Pag lumakad ka sa tama, hayaan mo sila magtawa. Hayaan mo tawagin ka nilang Christian, tawagin ka nilang mananampalataya, tawagin ka nilang Galilean, tawagin ka nilang born again. Okay lang po yun. At least tama ang nilalakaran mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 121 verse 1, I will lift up my eyes to the hills from whence cometh my help. Sabi ni Haring David, hari po ito nagsasalita. May kapangyarihan siya na mag-utos at magdikta. Ititingin ko ang aking mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Saan manggagaling ang aking tulong? Kahit siya'y hari, meron pa rin bagay na kailangan siya na hindi niya kayang gawin at hindi niya kayang iutos. Pero ang sagot po ng verse 2, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. Ang aking tulong ay manggagaling sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Siya po ang dapat nating tawagan. Hindi si Bombay. Hindi si Mare. Hindi si Pare. Ano po? In the first place, when the problem arise, call in the name of the Lord. Kay Lord ka tumawag agad. Lord, ito na po yung problema. Kailangan ka po namin. Pero hanggang hindi natin pinapapasok ang Panginoon sa ating buhay para mamahala, napakahirap po na gumawa at kumilos ang Diyos na parang hindi naman natin siya kailangan. Kaya minsan po, pinararanas tayo ng Panginoon na dumaan sa sobrang pressure. Bakit po? Para tayo lumambot. Yung karni po na senior citizen, o yung baka, o kaya yung kalabaw na senior na, madali bang palambutin yon? Ano kailangan? Saglit lang yan, palambot yan. Ganon din po tayo. Pinararaan tayo ng Panginoon sa napakatinding pressure para po lumambot ang puso natin at matuto tayong tumawag at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Be teachable. Dapat ikaw ay marunong tumanggap ng pagtuturo. Alam niyo yung mga kaibigan na inilalapit sa atin ng Panginoon, blessing po yan. Blessing kasi po nag-a-advise sila. Blessing kasi po nagpapayo sila. Blessing po kasi may mga suggestion sila. Ano po? Ngayon lang, kung hindi ka teachable, at kung hindi ka marunong makinig ng advice ng kaibigan, ng kapwa, o ng kapatid, yun lang, sorry. Dahil ipipilit mo pa rin yun sa'yo. Hindi lahat ng alam mo ay tama. At hindi lahat ng tama ay alam mo. Meron pa rin tayong hindi alam. Ako po bilang pastor, hindi lahat ng tama ay alam ko. Kaya po nandiyan sila Pastora Marlene. At hindi lahat ng alam ko ay tama. Merong magko-correct. At napakahalaga po na meron po tayong mga kapatid, mga kaibigan, mga malapit sa ating puso, na pag nakikita po tayo na hindi na tama, tayo po ay ina-advise. Kaya po sabi ng Panginoon, pag kayo ay nakatagpo ng tunay na kaibigan, nakasumpong kayo ng kayamanan. Akala niyo po ang kayamanan, yung mga ginto lang, yung pera lang, hindi po. Ang tunay na kaibigan, dapat itinuturing natin isang kayamanan na galing sa Panginoon. Amen. Kaya yung kaibigan nyo, mahalin nyo. Amen. Kaya yung asawa nyo, mahalin nyo. Yan ang tunay na kaibigan. Kasi po ang tunay na magkaibigan, nagkakagalit, pero nagkakabati pa rin. Amen. Ang pakikinig sa advice ng iba ay hindi ibig sabihin na mahinang klase ka. Ang nagtatanong po, pag naliligaw na, yun ang mga tunay na tao. Meron pong naliligaw na ayaw pa magtanong kasi nahihiya. Nahihiya na siya inaligaw. Magtanong ka. Nawawala ka na, ayaw pang kumibo. At kung ayaw namang mag-solicit ng advice ng iba, hindi ibig sabihin matalino at magaling ka. Pag ayaw mo makinig, ayaw mo mag-solicit ng advice, ayaw mong kumuha ng katwiran mula sa ibang tao, hindi ibig sabihin matalino ka. Gumagamit ang Panginoon ng tao para ilapit tayo at bigyan tayo ng advice, kaso hindi tayo teachable. Napakahalaga po ng taong marunong tumanggap ng pagtuturo. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 8, sapagkat noong panahong yaon, kadiliman, dadapat ngayon ako'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Let us walk according to the light of God.
Dapat po liwanag ang dala natin. Amen. Tingnan niyo po yung 5 dalaga na naghintay sa Panginoon na matatalino. Hindi po naubusan ng langis yung kanilang ilawan. Hello? Bakit? Kasi po matatalino sila. May baon. At matyaga silang nagpuyat. Maliwanag ang buhay nilang 5. Samantalang yung 5, bahala na. Kung dumating siya, dumating, humabol na lang tayo. Kaya po ang pagsalubong sa Panginoon, nangangailangan po ng paghahanda. Sabihin niya ng lahat, ako'y handa na. Katunayan na ikaw ay may Espiritu ng Diyos kung may kabutihan sa iyo. Tama ang ating katwiran, lumalakad tayo sa katotohanan. Yon ang palatandaan na meron kang Diyos sa iyong puso. Proving what is acceptable unto the Lord, na iyong pinatutunayan ang kanilulugdan ng Panginoon. Dapat iyon ang ating purpose. Kailangan malugod sa akin ng Panginoon. Pag tinignan kanya ng diretso, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Pag tinignan kanya ng katalikod, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Pag tinignan ka ng kaliwat kanan, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Naiiling ang Panginoon at nalulungkot siya pagka hindi nakalulugod sa kanya ang ginagawa ng kanyang mga anak. Tayo man dito sa lupa, pag nalulugod tayo sa mga anak natin sa kanilang ginagawa, hindi ba siyang-siya ang kalooban natin? Nagko-coach pa nga tayo. Sige anak, galingan mo. Pag hindi tayo natutuwa sa ginagawa nila at sinisira yung pangalan mo, ano gusto mong gawin sa anak mo? O bahala ka na. Pero tinitiyak ko, makakarinig siya ng salita na hindi pa niya narinig sa iyo mula pa nung kanyang pagkabata. Bakit? Para paalalahanan. Dahil tayo po mga anak ng Diyos, hindi po tayo nangungunsinte sa mali. Sabi po ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Kaya po pag ang miyembro ay mali, kailangan ipakita mo sa kanya ng mali. Hindi mo kukonsintihin ng mali. At dapat siyang itama po siya. Amen. Wala namang matatago kay Lord. Sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 10, nalababasa ng Diyos ang ating kaisipan at ang ating puso. Walang nalilihim sa Panginoon. Amen. Ngayon lang, alam ng Diyos kung anong gagawin mo mamaya pag uwi mo. Pinaplano mo na kaagad kung anong gagawin mo pag uwi mo. O bukas, isang ligo. Kasi po omnipotent, omnipresent, omniscient God po siya. Kaya po, wala tayong maitatago sa Panginoon. At ikaw na nakakaalam kung nalulugod ang Diyos sa iyo, sa mga ginagawa mo, o sa iyong lakad, o sa ating mga katwiran. Tandaan po natin yan. Si Lord at ikaw ang nagkakaalaman. Kaya po more on relationship, dapat tayo kay Lord. Amen. Hindi ko po pinangungumbida talaga na ang mga miyembro, o kahit sa dulong ilog sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa Bataan, na sila po ay sumama sa church. Ang gusto ko po ay magkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon at takot sa Diyos. Marami pong nasa simbahan pero walang takot sa Diyos. Marami pong nasa simbahan pero ang ginagawa po, hindi makalangit. Sino po ang gusto sa langit mapunta pagdating ng Panginoon? Paalala ko lang po, dapat ang ginagawa natin, gawain pang langit. Pero kung hindi po gawain pang langit ang ginagawa natin, sorry to say, hindi po tayo qualified sa kaharian ng langit. Kasi ang nandoon po, yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? James chapter 3 verse 17, ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unang-unang malinis, sa kapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. So yun po ang kinakasihan at sinasamahan ng Espiritu Santo. We are the promoter of God's character. Ang makikita sa atin ang Panginoon. Ang ipinopromote po natin si Kristo sa ating buhay. Ang itinataas natin sa lugar na ito, si Kristo, wala nang iba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino may huwag madaya sa kanyang sarili? Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong, sa kapanahunang ito ay magiging mangmang siya sa upang siya ay maging marunong. Akala natin marunong tayo eh. Akala lang natin yun. Pero lahat ng karunungan, kamangmangan sa Panginoon. Hihiyain ang mga mangmang ang mga matatalino. Amen. Okay. Ayun po sinasabi ko na Jeremiah 17 verse 10. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya po bago dumating si Lord, kailangan po nating linisin ang ating mga kasuutan. Ang ating buhay Kristiyano dapat po walang mansa, walang kapintasan. Ano po sabi niya sa Luke 14 chapter 11 verse 11? Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas.
Pero masarap po maging mababa. Kahit anong ginagawa sa inyo, kahit anong pinapakita sa inyo, still humble yourself before God. Kasi po si Lord, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ipinanganak sa sabsaban, sa kural. Dapat sana kung hari siya ng mga hari, sa isang marangyang palasyo siya ipinanganak. Pero pumayag siya at siya mismo ang nag-demonstrate how to become humble. Na dapat sana sa karwahe maganda siya sasakay nung siya ipapasok sa Jerusalem. Pero ang sinakay niya, asno, kabayong maliit. Na dapat sana, hindi ganun kamatayan ang inabot niya. Kasama ang mga magnanakaw. Dalawang magnanakaw sa gitna siya. Hindi naman siya magnanakaw, pero ang tingin sa kanya ng mga nagpako sa kanya, magnanakaw. Kaya yung sabi niya sa pagdating niya, ang pagdating ko ay gaya sa isang magnanakaw. Hindi nila nalalaman kung anong oras, anong araw, papasok ang magnanakaw sa isang bahay. Great mind, discuss ideas. Ang magagaling na isip daw ng tao, ang pinag-uusapan mga ideas. Ano po? Great mind, discuss ideas. Average mind, discuss events. Saan ba tayo pupunta? Saan tayo kakain mamaya? Ano ba gagawin natin? Yung small mind, ang pinag-uusapan naman po niya, yung makikitid, buhay ng may buhay. If you want to please people, you will get hurt and tired. You need please God. We are God's people and we need God's pleaser. And He need man pleaser. Kailangan po nating i-please si Lord. Yung gagawin mo, yung sasabihin mo, yung iisipin mo, kailangan natutuwa sa iyong Panginoon sa mga panahong ito. Amen. Ngayon, nakikita na natin kung paano ang pangangailangan ng mga tao sa mundo. Malayo sila sa Panginoon. Last time po na ako'y nagpe-preach sa church, sabi ko po, maraming mga Pilipino magsisiuwi. Magkakaroon ng great homecoming ang mga Pilipino sa bansa natin. Hindi ko alam kung paano. Kaya sabi ng mga leaders sa church, Pastor, mahirap yung sinabi mo na yan. Paano mangyayari mag-uwi ng mga Pilipino, sarap-sarap sa abroad? Eh ngayon po, hirap na po ng buhay sa Middle East. Ang gusto na nila umuwi. Gusto na nila sa bansa nila sila abutan ng gulo. Yung mga ibang bansa naman, grabing tamaan ng kalamidad. Kung ikaw yung taga Florida, hindi ka ba uuwi? Kung ikaw yung taga Canada, Vancouver, ikaw ba hindi pa uuwi? Na nakikita mo na grabe ang mga kilos ng panahon, ang kilos ng kalamidad. Grabe ang giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ka pa ba uuwi? Kaya ako naniniwala mag-uuwian talaga yung mga kababayan natin. Ihanda natin ang mga simbahan. Ihanda natin itong worship center. Kasi maghahanap yun ng kapayapaan. Hahanapin nila si Kristo. Hahanapin nila ang Diyos. At dito lang nila masusumpungan. At sa mga simbahan natin para magkaroon sila ng tunay na kapayapaan. Hallelujah. Hindi ba't lahat nagsasabi sila ang tama? There are two wings. Ano po? Lagi sila lang ang tama. Sila lang ang ligtas. Sila lang ang magaling. Wala pong relihiyon na magsasabi sila lang ang tama. Lahat po tayo tama. Dahil si Lord po ang dinadala natin dito. Amen. Si Lord ang itinataas natin. Amen. Hindi lahat ng alam mo ay tama. In end times, makikita po natin ang mga pahagalingan ng iba't ibang bansa sa mundo. Kaya nga po, Armageddon palakasan, palabasan ng magandang mga ginawa na armas para pamuksaan ng tao. Papunta na po talaga doon sa sigalot yan. Hindi na po hihinto at di na maiiwasan. Be prepared. Prepare your family. The prophecy will begin at the Middle East. Ang Battle of Armageddon. Magmamarcha ang 2 million soldier. Doon dadaan sa Euphrates River na natuyo. Magkakampi ang Russia at ang China para gapiin ang mga Israelites. Ang mga Muslim country, magsasama-sama sila para durugin at pulbusin ang lahi ng mga Hudyo. Parang mauulit-uli ang Holocaust. Paano tayo mga Pilipino? Ako po naniniwala na pagkamatalino ang mga Pilipino, hindi po tayo mapapahamak. Lalo pat wala po tayong worship. Wala po tayong worship. Amen. Pero meron tayong worship. Mag-worship tayo. Amen. Yun po ang sikreto. Palagay ko, pagka nanggugulo na yung mga kapitbahay natin,
Isang kanta lang nung choir, isang kanta na, no other name lang. Palagay ko, tahimik na lahat yan. Ganun ka-powerful yung boses natin. Amen. Ganun makapangyarihan ng Diyos natin. Kailangan po, seryoso lang tayo. We need to be serious as we wait upon the Lord. Pag hindi tayo serious, yun po ang nakalulungkot. Mga kapatid, gusto ko po ipaalala sa inyo na tayo po inatintulad ng Panginoon sa isang agila. According to the book of Isaiah chapter 40 verse 31, for those who wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, tayo ay tulad sa agila, lilipad ng mataas, tatakbo, hindi mapapagod, magpapailang lang, at makikita ang tunay at kagandahan ng isang Kristiyano. Dapat po ganun tayo. We demonstrate Jesus in our lives. Kahit anong season, kahit nasaan tayo, dapat ang ipinapakita natin, si Lord. We are the representative of Jesus on earth. Saan ka pupunta? Sa Galilee. Bakit merong ano doon? Meron kaming pagtitipon na pagsamba sa Panginoon. Kung gusto mo, sumama ka. Dapat mo ganun tayo ka-bold. Ang pinagmamalaki natin, ang Diyos na nakilala natin dito. Ang Diyos na ating pinupuntahan dito. At dapat po, pagka galing natin sa worship center, paglabas natin, dapat amoy Diyos tayo. Amen. Baka mamaya, ngayon, amoy Diyos tayo, mamaya na ng konti. Hindi na. Amoy agwa di pataranta na. At dapat po lagi nakikita sa atin, mga kapatid, yung bagay na ito. Kaya po sa hapong ito, salamat po sa Panginoon. Alam ko po, kayo din, at tulad ko na naghihintay sa Kanya. Hintayin po natin na may katiyagaan, may kasipagan, may ginagawa. Naniniwala po ako, the hands of God move in our country, in the sea, in the air, in the mountain, in the forest. Gagalaw ang kamay ng Panginoon kasi ang hinahanap ng Diyos sa huling panahon ay mga tunay na mananamba na sumasamba sa Kanya, sa Diyos at sa Espiritu at sa katotohanan. At meron dito niyan sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.